Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po kayong nakatutok sa Papa Dudut Stories. At marami po ang mga nagtatanong sa akin at nagtataka kung paano raw na ginawa ko ang pumayat, no? So ako po ay almost 1 year nang nagda-diet, no? Ako po ay naka low carb diet. Hindi ko po ina-advise na pwede nyo pong gayahin sapagkat tayo po ay magkakaiba po ng katawan. So depende po sa inyo kung papayagan po kayo ng inyong mga doktor na gawin ang isang diet, no? So sa akin po ay guided by a doctor. So nagsimula po ako ay July last year pa. So sabi ko nga sa inyo, almost 1 year po ang journey ng aking pagpapapayat. Kasi ang daming mga nagtatanong kung ano nga ba ang ginawa ni Papa Dudut at pumayat. So ayan, yan na po ang sagot sa inyong mga katanungan. So ano nga ba ang mga basic sa low carb diet? Unang-una, iniwasan ko na po yung lahat ng mga matatamis. Lahat ng mga matataas ang calories. So nag-concentrate ako sa grilled, sa mga steamed na pagkain tulad ng mga isda na steamed. At syempre po yung ating pong pagkain ng gulay, napaka-healthy, wala na po akong rice, walang mga chocolate, walang cake. Yan po ay 1 taon ko na pong hindi natitikman. Okay? So yan po ang kasagutan. Anyway, sa ating episode ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang lumang piano. At ang hiwaga sa loob ano nga ba ang meron dun sa lumang piano ng ating sender for today na tatawagin po natin sa pangalang Arthur. Huwag kalimutan, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito na po ang Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hello, kumusta? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakatutok ngayon para makinig ng bagong kwento ni Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Nasa mid-20s na ako ngayon at nakatira dito sa Mariveles, Bataan. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na kwentong kababalaghan ang isishare ko sa inyo. Nasa sa inyo po yan kung papaniwalaan ninyo o hindi. Maraming hindi naniniwala sa kwento ko kasi aaminin ko sa inyo na meron akong bipolarism at kapag hindi ako nakakainom ng gamot ay may pagkakataong nag-hallucinate ako o di kaya ay nagwawala. Kaya nga halos hindi na ako umalis ng bahay at nagwo-work from home na lamang po ako. Anyway, kahit na sabihing hallucination lamang ang lahat ng ito ay ramdam na ramdam ko talaga na totoo itong naranasan ko. Sisimulan ko ang aking kwento isang gabi noong lumipat ako sa bago kong tirahan. That time ay matitigas na ang bawat kalamnan ko. Alam mo yung feeling na parang mababali na yung likod mo sa sobrang pagod. Ganon ang nararamdaman ko habang nakatitig sa huling balikbayan box na binuksan ko. Akala ko talaga sa paglipat ko dito sa bagong apartment ay katahimikan na ang sasalubong sa akin. Pagod na ako sa dati kong tinitirhan. Imagine sa dati kong unit, sa kaliwa mo ay may nag-iensayo ng banda na parang laging may piyesta. Sa kanan naman, akala mo ay laging may rave party sa lakas ng bass.
Ayoko noon sa musika, period. Para sa iba ay soul of the universe daw ang musika. Pero para sa akin ay polusyon yan sa aking pandinig. Sumasakit ang ulo ko at parang may martilyong pumupukpok sa sentido ko. Kahit na anong genre ng music pa yan. Maging classical, rock o kahit pa nga ang acoustic. Kaya naman nang makita ko ang unit na ito sa dulo ng hallway, malawak, malinis at mukhang malayo sa sibilisasyon, ang sabi ko ay Arthur, eto na yon. Dito ka na magkakaroon ng peace of mind. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Alas 10 pa lamang ng gabi ay nagsimula na akong mag-ayos. Buhat dito, patong doon, ang bigat ng sofa nito at halos magkandakuba na ako sa pag-usog para lamang makuha yung perfect na pwesto sa harapan ng bintana. Sabi ko sa sarili ko ay konting tiis na lamang, Arthur, at makakahiga ka na rin. Nakalimutan ko na ngang kumain dahil sa pagmamadali kong matapos. Ang nasa isipan ko lang ay kape at tulog. Eksaktong alas 12 nang matapos ako. And finally ay bulalas ko. Habang pinapagpagan ang mga kamay ko. Inhiga ko ang katawan ko sa kama at damang-dama ko ang lambot ng unan na bigay pa ni Mama. Ipipikit ko na sana ang mata ko nang bigla na namang may umalingaw-ngaw. Isang himig ng piano yon mula sa kabilang kwarto, room 304. Noong una ay mahina lamang. Akala ko'y guni-guni ko lamang dahil sa sobrang pagod, pero habang tumatagal ay lumalakas ang bawat tipa. Ramdam ko yung bawat vibrate ng pader. Yung galit ko'y parang bulkang biglang sumabog. Anong oras na? Hindi man lang ba niya naiisip na may kapitbahay siyang nagpapahinga na? Bulong ko sa sarili ko habang nanggagalaiti. Dali-dali akong bumangon at hindi ko na inisip na naka-boxers lamang at t-shirt ako na butas-butas. Padabog ako naglakad palabas ng pintuan at sa bawat hakbang ko sa hallway, lalong nagiinit ang ulo ko at sino ba itong taong ito at akala ba niya ay concert hall itong apartment. Pagdating ko sa tapat ng room 304 ay hindi lang ako basta kumatok, Papa Dudut. Hinampas ko ang pintuan. Tao po, hoy! Natutulog na ang mga taga dito. Sigaw ko pero ang tugtog ay parang wala lang. Tuloy pa rin ang pag-agos ng musika at parang nangaasar sa bawat katoko. Sa sobrang inis ko ay sinubukan kong pihitin ang doorknob at gusto ko lang sanang silipin kung sino yung bastos na ito. At laking gulat ko, hindi man lang nakalock. Seryoso ba to? Ganito ba siya kakumpiyansa o sadyang tanga lang? Sabi ko bago pumasok ng walang pasintabi. Pagpasok ko ay biglang nag-ibang pakiramdam ko. Hindi maingay ang loob ng silid. Taliwas sa iniisip ko. Madilim ang paligid, tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa isang malaking bintana ang nagbibigay hugis sa mga gamit. Amoy luma ang kwarto at parang amoy ng mga lumang libro o tuyong bulaklak. At doon sa dulo'y malapit sa bintana nakita ko siya. Isang babae, nakatalikod siya sa akin, nakaupo sa harapan ng isang napakalumang piano. Yung tipong upright na gawa sa maitim na kahoy. Ang haba ng buhok niya, abot hanggang bewang, Papa Dudut. At itim na parang gabi. Nakasuot siya ng puting bestido na parang nagliliwanag dahil sa tama ng buwan. Sa totoo lang po ay napatigil ako sandali. Sa malayo ay mukha siyang figura sa isang painting. Ang puti ng balat niya parang porselana na hindi mo pwedeng hawakan dahil baka mabasag. Pero syempre nandun pa rin ang galit ko. Hoy miss, pasigaw kong sabi. Wala siyang reaksyon. Patuloy lamang ang paggalaw ng balikat niya. Sumasabay sa bawat kumpas ng mga daliri niya sa piano. Parang nasa sarili siyang mundo at wala siyang pakialam kung may pumasok man o wala.
Dahil hindi ako napapansin ay lumapit na ako ng tuluyan. Hinawakan ko ang balikat niya at medyo malakas ko siyang inikot para harapin ako. Sinasabi ko sa napatigil ang mundo ko nang maramdaman ko ang isang kamay na sumasampal sa pisngi ko. Ang sakit, parang may sumabog na fireworks sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Nag-init ang pisngi ko at napatras ako ng 2 hakbang habang hawak-hawak ang mukha ko. Namimilog ang mga mata ko sa gulat. Sino ka? Ang lakas naman ng loob mong pumasok dito nang walang pahintulot ko. Bastos! Sigaw niya. Ang boses niya ay hindi malumanay, matapang, diretsyo at puno ng otoridad. Pero noong tinitigan ko siya ay nawala yung mga sasabihin ko. Ang misteryosong binibining ito ay parang isang diwata. Ang laki ng mga mata niya matangos, ang ilong at ang mga labi niya ay kulay rosas. Kahit wala siyang makeup, yung galit ko na kanina ay parang bagyo at sasabog na ay biglang naging parang ambon na lamang. Pumasok ako rito dahil hindi mo nilakang pinto, sagot ko. Pilit na ibinabalik yung tono ng pagiging biktima. At isa pa'y nakakaistorbo ka. Alam mo bang 12:00 na? Kung tumugtog ka, akala mo ikaw lang ang tao dito. Manhid ka ba? Pinagkrus niya ang mga braso niya at tinaasan ako ng kilay. Ganun ba? Sa tingin mo ba ay sobrang lakas ng tugtog ko? Alam mo, Ginoong masungit, 2 taon na akong tumutugtog dito gabi-gabi sa ganitong oras. At ikaw pa lang ang pumasok dito para magreklamo. Ang mga kapitbahay ko binabati pa ako sa umaga dahil sa napakaganda raw ng himig na napapakinggan nila bago sila makatulog. Tapos heto ka, sisigaw-sigawan ako. Napaka-arte mo ah. Hindi ako maarte. Sadyang ayaw ko lang ng musika. Giit ko. Gusto ko lang matulog ng payapa. Matuto kang makiramdam. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang sa paa. Kitang-kita ko yung pangungutya sa mga mata niya. Kung ayaw mo ng tunog ng piano, bakit dito ka lumipat? Sa dami ng apartment sa mundo, dito ka pa talaga tumapat sa kwarto ko. Kung ayaw mo na maingay, lumipat ka sa sementeryo. Doon siguradong tahimik. Hindi na siya naghintay ng sagot ko, Papa Dudut. Hinawakan niya ako sa braso, ang lakas pala niya para sa isang babaeng mukhang mainhin at itinulak na ako palabas ng pintuan. Huwag ka nang babalik dito kung magreklamo ka lang ha. Sabi niya bago tuluyang isarado ang pintuan. Naiwan akong nakatayo sa madilim na hallway, hawak-hawak pa rin ang namumula kong pisngi. Ang ganda sana, napakasungit naman. Pabulong kong sabi habang pabalik ako sa unit ko. Pagpasok ko sa kwarto ko, inihiga ko ang sarili ko pero imbes na mainis, nakatingin lamang ako sa kisame. Yung amoy ng kwarto niya, yung lamig ng kamay niya nang sampalin niya ako. At yung mukha niyang parang galing sa ibang panahon ay hindi maalis sa isipan ko. Mukhang magiging masaya at kapanapanabik ang pananatili ko dito. Sabi ko habang may maliit na ngiting sumisilip sa mga labi ko. Niyakap ko ng mahigpit ang unan ko at sa wakas ay dinalaw na ako ng antok habang sa background ay muling narinig ko ang mahinang tipa ng piano mula sa room 304. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako bumangon para magreklamo. Nagising ako na parang binubugbog ang ulo ko. Hindi dahil sa hangover kundi dahil sa tunog ng alarm clock na parang gripo na ayaw tumigil sa pagtulo. Pagtingin ko sa oras ay 6:00 na ng umaga. Seryoso ba, parang kakapikit ko lang. Pakiramdam ko, yung kalahati ng kaluluwa ko ay naiwan pa doon sa panaginip ko tungkol sa isang babaeng nakaputi na nananampal ng mga pasaway. Dali-dali akong bumangon kahit na ang totoo niyan ay gusto ko pang magmura sa antok. Pero alam ko ang sarili ko.
Kapag nagising na ako ng ganitong oras ay mahihirapan na akong bumalik sa pagkakatulog. Kaya imbis na magmukmok ay dumiretso na ako sa kusina ng bago kong apartment. Habang nagpapakulo ako ng tubig ay pinagmamasdan ko ang paligid and in fairness naman talaga, sa lugar na ito ay payapa sana. Tanaw ko mula sa bintana ang mga puno at yung sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa mga gusali. Ito ang gusto ko, bulong ko habang nagtitimpla ng kape. Isang tasa ng barako, 2 pirasong tinapay at katahimikan. Pero yun na nga, yung katahimikan na yon ay panandalian lamang pala. Nabitawan ko halos yung kutsara ko. Hindi nga. Walang duda, room 304 na naman sa gitna ng katahimikan ng umaga, heto na naman siya. Pero teka, iba yung tempo ngayon. Kung kagabi ay medyo madrama at mabagal, ngayon naman ay parang mas mabilis at mas masigla. Pero kahit gaano pa kaganda, ang aga-aga pa para mambulabog. Anong akala niya rito, jamming session sa umaga? Talagang sinusubukan ako ng babaeng ito. Sabi ko habang humihigop ng mainit na kape. Baka akala niya ay nakalimutan ko na yung sampal niya kagabi. Dala ng matinding kuryosidad at kaunting inis. At aminado ako na gusto ko lang din siyang makitang muli. Ayun, lumabas ako ng kwarto pero bago ako kumatok sa 304 ay humingi muna ako ng pagkakataon na magpakalma. Pagkatapos nun ay huminga din ako ng malalim. Inayos ko yung buhok ko na parang dinaanan ng bagyo at siniguradong hindi ako mukhang bagong gising na reading makipag-away. Pagdating ko sa tapat ng pintuan niya ay kumatok ako. Pero sa pagkakataong ito hindi na parang gigibain ako ang pintuan. 3 mahinang katok lang ang ginawa ko. Himala, huminto ang tugtog. Maya-maya pa ay narinig ko ang pag-ikot ng lock. Bumukas ang pinto at tumambad sa akin si Mariana. Nakasuot siya ng isang simpleng floral na dress na hanggang tuhod at yung buhok niya ay nakapusod ng maluwag. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang ngiti niya. Isang napakaamong ngiti na parang hindi siya yung babaeng nagniningning ang mga mata sa galit kagabi. Magandang umaga, anong problema mo, Ginoong masungit? Bungad niya. Nawala yung mga inihanda kong sermon. Ang aga pa kasi. Sabi ko na medyo nauutal. Akala ko ba gabi-gabi ka lang tumutugtog? Pati ba naman umaga may rehearsal ka? Tumawa siya ng mahina. At sa totoo lang yung tawa niya ay parang mas masarap pang pakinggan kesa sa piano niya. Pasensya na, minsan kasi kapag magandang gising ko, hindi ko mapigilan ang mga daliri ko na humawak ng keys. Masama ba yun? Hindi na niya ako hinintay sumagot at bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinila ako papasok sa loob. Halika nga rito, dito ka lang, tumayo ka lang dyan sa tabi ng piano. Huwag kang aalis ha, may nais lang akong iparinig sa'yo. Para akong na-hypnotize, Papa Dudut, sumunod lang ako sa kanya. Yung kwarto niya sa umaga mas maliwanag at mas maaliwalas kesa kagabi. Amoy lavender at bagong giling na kape. Umupo siya sa lumang piano chair at tumingin sa akin, Papa Dudut. Makinig ka lang, okay? Huwag mong isipin ang musika ito. Isipin mo lang na nagkukwento ako sa iyo gamit ang tunog. Sabi niya bago dahan-dahang ibinaba ang mga daliri niya sa ivory keys. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na pinairalang inis ko. Ipinikit ko ang mga mata ko at sinimulan niya ang isang himig na ngayon ko lamang narinig. Hindi siya yung tipikal na naririnig ko sa radyo ng paulit-ulit ang beat. Ito'y parang may buhay, bawat nota, parang humahaplo sa pandinig ko. Habang tumatagal ay parang nawawala ang bigat sa dibdib ko, Papa Dudut.
Yung pagod ko sa paglilipat ng gamit, yung inis ko sa dati kong tirahan, lahat yun ay parang dahang-dahang natutunaw. Para akong dinadala ng bawat kumpas sa kamay niya sa isang lugar na walang gulo. Walang ingay at tanging kapayapaan lamang. Iba to? Pabulong kong sabi habang nakapikit pa rin. Anong nararamdaman mo, Arthur? Tanong niya habang patuloy pa rin sa pagtugtog. Hindi ko alam parang nakasandal ako sa balikat ng isang taong hindi ako iiwanan. Parang may pangako na lahat ng gulo ay matatapos din. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon, Papa Dudut, pero yon ang katotohanan. Tumigil ang musika sa isang huling malambot na nota. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko siyang nakatitig sa akin at may kakaibang kislap sa mga mata niya. Hindi na galit yon, kundi isang klase ng pag-unawa. Sabi ko sa iyo ay Ginoong masungit. Hindi lahat ng tunog ay polusyon. Ang kailangan mo lang ay tamang timing at tamang tao na magpaparating nito sa iyo. Sabi niya habang nakangiti na. Tumayo siya at lumapit sa akin. O ano, magreklamo ka pa ba sa ingay ko? Napakamot ako sa ulo. Siguro sa susunod kumatok na lang ako para makinig. Hindi para magreklamo. Natawa siyang muli at tinapik ang balikat ko. Sige, deal. Pero sa susunod na pumasok ka ng walang pahintulot, hindi lang sampal ang aabutin mo, maliwanag. Napatras ako ng kaunti at tumawa na rin. Maliwanag na maliwanag, binibining diwata. Mariana, pakilala niya sa akin. Ako naman si Arthur. Balik ko sa kanya. Lumabas ako ng kwarto niya na may bitbit at kakaibang pakiramdam. Yung kape kong naiwan sa unit ko malamig na siguro pero okay lang. Dahil sa unang pagkakataon ay parang mas gusto ko nang manatili dito sa apartment na ito. Hindi dahil sa tahimik kundi dahil sa magandang ingay na hatid ng room 304. Lumipas ang ilang araw at sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang naging alarm clock ko na ang pagtipa ni Mariana sa piano. Pero imbis na mainis gaya noong una, heto ako nakikiramdam na sa pader. Minsan kapag medyo matagal siyang hindi tumutugtog sa umaga ay napapatanong na ako sa sarili ko. Anong nangyari sa babaeng yon? Tinamad na ba siya? Isang hapon habang nag-aayos pa rin ako ng mga huling gamit ko sa sala, nakaramdam ako ng pagkauhaw. Lumabas ako para bumili ng mineral water sa ibaba. Pagbalik ko ay saktong lumabas din si Mariana sa room 304 para magtapon ng basura. Oh, Ginoong masungit, hindi ka na yata kumakatok para magreklamo. Biro niya habang sinasara ang pinto niya. Napangisi na lamang ako. Sinanay mo na kasi ako sa ingay mo. Saka ayaw ko nang madagdagan yung pasa sa pisngi ko, mahirap na. Tumawa siya ng tawang parang musika na rin sa pandinig ko. Halika muna rito, may extra akong kape. Baka gusto mo. Hindi na ako nagpakipot pa. Pumasok ako sa unit niya at gaya nung nakaraan, amoy lavender pa rin ang paligid. Pero sa pagkakataong ito ay mas napansin ko ang ayos ng kwarto niya. Walang TV, walang radio pero libro at yung dambuhalang piano lang ang bida sa gitna. Umupo ako sa isang malit na silya habang inaabot niya sa akin ang isang tasang umuusok pa. Bakit ba ayaw na ayaw mo sa musika, Arthur? Tanong niya habang nakasandal sa piano niya, hawak din ang sariling tasa. Napabuntong hininga ako. Ewan ko ba pero sa kanya ay parang ang daling magkwento. Hindi ko naman talaga siya ayaw nung una. Pero noong bata ako ang tatay ko ang gustong-gustong maging violinist ako. Yun kasi ang pangarap niya na hindi natupad. Humigop muna ako ng kape bago nagpatuloy. Araw-araw oras-oras ang practice. Kapag nagkamali ako ng nota o kapag sumablay ang kumpas ng bow ko, nakahanda na ang ruler niya sa lamesa. Papaluin niya ang mga daliri ko.
Para sa akin ang bawat himig ay katumbas ng takot. Ang musika para sa akin ay hindi sining, ito ay pressure. Ito ay parusa. Biglang lumambot ang mukha ni Mariana. Lumapit siya at naupo sa tabi ko. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko ang bango niya na parang bagong paligong sanggol. Hinawakan niya ang kamay ko, ang lambot ng palad niya, pero ramdam mo yung mga kalyo sa dulo ng mga daliri dahil sa kakapiano. Arthur, ang musika ay hindi dapat parusa. Mahina niyang sabi. Ang musika ay pagpapalaya. Siguro kaya ka dinala dito sa tabi ng kwarto ko ay para itama yung maling akala mo. Doon na nabuo ang kasunduan namin na simple lang. Sige Mariana, sabi ko. Pwede kang tumugtog hanggat gusto mo. Hindi na ako magrereklamo. Pero sa isang kondisyon. Hayaan mo akong tumambay dito sa silid mo kapag gusto ko. Minsan kasi mas masarap magbasa ng libro o magmuni-muni kapag may background music na hindi masakit sa tenga. Deal, masaya niyang sagot. Basta wag kang magulo ha at wag mo kong pakikialaman kapag seryoso ako sa sinusulat kong piyesa. Simula noon, Papa Dudut, ay naging parang extension ng kwarto ko ang room 304. Minsan ay dadaan ako doon, bitbit ang laptop ko para magtrabaho. Siya naman ay parang wala lang tao sa paligid kapag nagsimula na siyang tumugtog. Nakakamangha siyang panoorin. Ang tuwid ng likod niya, ang bilis ng mga daliri niya na para bang may sariling isipan. At ang mga mata niyang nakapikit habang dinarama ang bawat nota. Tinuruan din niya ako ng mga basic, subukan mo to. Sabi niya isang gabi habang pinauupo ako sa tapat ng piano. Ayaw ko nga, baka masira ako pa yan, tanggi ko. Arte nito. Pindutin mo lang itong sina ito, pilit niya. Nung idiniin ko ang tipa ay parang may kung anong kuryente ang dinaloy sa kamay ko. Pero imbis na takot, excitement ang naramdaman ko. Walang ruler na nakahanda at walang tatay na sisigaw. Tanging si Mariana lamang na nakangiti sa tabi ko, Papa Dudut. Hindi naman masakit, di ba? Biro niya. Doon ko na-realize na ang katahimikang hinahanap ko noong lumipat ako rito ay hindi pala yung literal na kawalan ng tunog. Ang hinahanap ko pala, Papa Dudut, ay ang kapayapaan sa loob ko. Isang klase ng katahimikan na si Mariana lamang at ang piano niya ang nakapagbibigay sa akin. Isang gabi habang nagbabasa ako sa tabi niya, tinanong ko siya. Mariana, bakit parang hindi ka lumalabas? Ilang araw na ako dito pero never kitang nakitang lumabas ng building para gumala o bumili man lang ng groceries. Tumingin siya sa akin pero parang malayo ang tingin ng mga mata niya. Ngumiti siya ng tipid. Minsan Arthur, sapat na ang 4 na sulok ng kwartong ito para makita ko ang buong mundo. Sa bawat nota na tinitipa ko, nakakarating ako sa kung saan-saan. Bakit pa ba ako lalabas? Hindi ko masyadong naintindihan yung sagot niya noon. Ang nasa isipan ko lang ay baka sadyang introvert lamang siya. Pero kahit na gano'n ay masaya ko. Ang dating Arthur na galit sa mundo dahil sa ingay, heto na ngayon. Abala na sa pakikinig sa bawat kumpas ng kamay ng isang misteryosong binibini. Sana hindi na matapos ang gabing ito, no? Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahan niyang tinutugtog ang isang malungkot pero napakagandang melodiya. May sinasabi ka? Tanong niya. Wala, sabi ko, ang galing mo. Sagot ko na lamang. Habang lalong ibinabaon ang sarili sa sofa niya ay ninanamnam ang bawat segundong kasama ko siya. Papa Dudut, habang tumatagal ang pananatili ko sa apartment ay may mga bagay na akong napapansin na medyo off. Nung una iniisip ko lang na baka talagang
eccentric o sadyang kakaiba lamang itong si Mariana. Pero habang lumilipas sa mga araw, ang mga maliliit na detalye ay nagsisimulang mabuo na parang isang puzzle na hindi ko sigurado kung gusto ko bang mabuo. Napansin ko na si Mariana, hindi ko talaga siya nakikitang lumalabas. Isang gabi sadyang nag-abang ako sa labas ng pintuan ko. Kunwari ay nagwawalis ng hallway pero ang totoo ay gusto ko lang makita kung lalabas ba siya para bumili ng pagkain pero wala. Wala ring delivery rider na kumakatok sa pintuan niya. Paano siya kumakain? Paano siya nabubuhay? Isang gabi, tinanong ko siya habang nakaupo kami sa tabi ng piano. Mariana, hindi ka ba naiinitan dito? Parang hindi mo man lang binubuksan ang aircon o kahit electric fan. Ngumiti lamang siya. Yung ngiti na parang may tinatago. Sapat na sa akin ang simoy ng hangin mula sa bintana, Arthur. At isa pa, mas gusto ko ang ganitong pakiramdam. Yung parang laging presko. Hindi na ako nagtanong pa, Papa Dudut. Pero nararamdaman ko yung lamig sa loob ng kwarto niya. Hindi ito yung lamig na galing sa aircon. Ito yung lamig na parang nasa loob ka ng isang kuweba o lumang simbahan. Dahil hindi na ako mapakali sa kuryosidad, naisipan kong bumaba sa lobby. Sakto nandun ang caretaker ng building na si Mang Delio. Nakaupo siya sa maliit niyang desk habang nagbabasa ng dyaryo at may hawak na tasa ng kape. Mang Delio, magandang gabi po. Bati ko habang dahang-dahang lumalapit. O Arthur, ikaw pala, kumusta ang pananatili mo dito? Wala na bang nagpapatugtog ng banda sa tapat? Biro niya sa akin. Ayos naman ho, Mang Delio, tahimik na. Sagot ko. Pero agad ko ring idinugtong. Mang Delio, itatanong ko lang sana ha. Matagal na ba rito sa room 304 si Mariana? Parang napaka-mysterious niya kasi. Hindi man lang nakikitang lumalabas ng building. Biglang napatigil si Mang Delio sa pag-inom ng kape niya. Ibinaba niya ang tasa at tumingin sa akin ng diretsyo sa mga mata ko. Sino ka mo? Si Mariana? Oho, yung babaeng tumutugtog ng piano sa 304. Yung mahabang buhok at laging nakaputi, paliwanag ko. Napakunot ang noo ni Mang Delio. Iho, mukhang napagod ka na yata sa paglilipat ng gamit. Wala kasing nakatira sa room 304, mahigit 10 taon na bakante yun. Parang binuhusan ako ng isang balding yelo. Ano ho? Imposible ho yan. Gabi-gabi kaming nagkakausap eh. Minsan pa nga ay doon ako nagkakape sa silid niya habang tumutugtog siya. Magkatabi lang kami ng pwesto. Umiiling si Mang Delio. May halong awa ang tingin niya sa akin. Arthur, ang room 304 ay ginagawa na lang naming storage room ng mga lumang gamit na hindi na kailangan. Nandun pa nga yung lumang piano na iniwan ng dating tenant dati. Pero sira na yun at hindi na pwedeng tugtugin. Baka naman yung naririnig mo yung radyo ng ibang kapitbahay sa kabilang floor. Hindi ho radyo yun Mang Delio, live music yun. Nararamdaman ko yung vibration sa pader. Git ko. Pasensya na iho, pero sigurado ako. Ako ang may hawak ng master key dito. At walang record ng Mariana na nakatira sa 304. Hindi na ako nakipagtalo pa. Tumakbo ako paakyat sa 3rd floor, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang gustong kumawala sa lahat ng mga nararamdaman ko. Pagdating ko sa tapat ng room 304 ay hindi muna ako kumatok. Sumandal ako sa pintuan at nakinig. Nandun naririnig ko ang tunog ng piano, mahina, malungkot pero siguradong sigurado akong nandun. Mariana! Sigaw ko sabay pihit sa doorknob.
Baklas ang pintuan at gaya ng nakasanayan ay hindi ito nakalak, pero pagpasok ko ay tumambad sa akin ang isang tanawin na hindi ko makakalimutan. Wala yung amoy ng lavender, wala yung malinis na sahig at maayos na gamit. Ang tumambad sa akin ay isang silid na balot ng makapal na alikabok. Ang mga bintana ay may mga sapot ng gagamba at may mga lamat na ang salamin. Ang kama ay walang kutsyon, tanging kalawang na bakal na lamang ang natitira. Pero doon sa gitna ng silid ay nandun ang lumang piano. Lumapit ako ng dahan-dahan at nanginginig pa nga ang mga tuhod ko. Ang piano ay punong-puno din ng alikabok at ilang keys nito ay nakalubog na at hindi na maibabalik pa. Paano nakatugtog ang piano na ito sa ganitong kalagayan? Hinanap ko si Mariana. Mariana, nasan ka? Huwag mo kong biruin ng ganito. Pero walang sumasagot. Tanging ang ihip ng hangin mula sa sirang bintana ang narinig ko. Habang pabalik na sana ako sa pintuan sa sobrang takot ay may napansin akong isang bagay sa ibabaw ng piano. Isang piraso ng papel at sa tabi nito ay isang kulay rosas na bulaklak. Kinuha ko ang papel at hindi ito malikabok, sariwa pa ang tinta, parang kakasulat lamang. Salamat sa pakikinig, Arthur. Ngayon ay hindi na parusa ang musika para sa iyo. Malaya ka na. Huwag mo kong hanapin dahil ang himig ko ay laging nasa hangin lang. Hinawakan ko ang bulaklak, isang totoong rosas yon. May hamog pa nga ito sa mga talulot at napakabango. Doon ko na-realize na kahit na hindi ko may paliwanag kung sino o ano si Mariana, ang tulong na ibinigay niya sa akin ay totoo. Ang kapayapaan ay naramdaman ko sa piling niya ay hindi guni-guni. Naupo ako sa malikabok na sahig, hawak ang sulat at ang rosas. Sa gitna ng madilim at abandonadong kwarto ay narinig ko ang huling mahinang nota ng piano. Isang C-note na parang isang paalam. Salamat, Mariana. Pabulong kong sabi habang tumutulo ang luha ko. Sa gabing yon ay naintindihan ko na ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika, pero kayang-kayang damhin ng puso. Lumipas sa mga linggo at sa totoo lang ay hindi naging madali. Noong mga unang gabi matapos na matuklasan ko ang misteryo ng room 304 ay halos hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong tinititigan ang rosas na ibinigay ni Mariana. Nilagay ko siya sa isang maliit na vase na may tubig at nakapagtataka. Lumipas ang 10 araw pero sariwa pa rin siya at parang kapuputi lang sa hardin. Minsan ay napapadaan pa rin ako sa tapat ng pintuan ng 304. Humihinto ako at tumititig sa numero. At naghihintay na baka biglang bumukas yun at lumitaw ang nakangiting mukha ni Mariana pero wala. Tahimik na ang hallway. Si Mang Delio naman tuwing nakikita ko ay binibigyan ako ng kakaibang tingin. Yung tingin na parang naaawa na hindi mo maintindihan. Siguro iniisip niya na baka nababaliw na ako. Pero alam mo, Papa Dudut, imbes na matakot ay parang naging magaan ang pakiramdam ko. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, may nadaanan akong isang batang lalaki sa kalsada. May dala siyang radyo na malakas ang tugtog. At dati-rati siguro'y umiinit na ang ulo ko at sinita ko na siya. Pero ngayon ay napahinto ako at pinakinggan ko ang kanta. Pop music yon, medyo mabilis pero nahanap ko yung beat. Napangiti ako. Sabi ko sa iyo, Arthur, hindi lahat ng tunog ay polusyon. Bulong ko sa sarili ko at naalala ko ang sinabi ni Mariana. Dahil hindi ko na talaga maalis sa isipan ko ang piano ay nag-decide akong gawin ang isang bagay na hindi ko naisip na gagawin ko sa buong buhay ko. Nagpunta ako sa isang music store, pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang samot-saring mga instrumento. May gitara, may drums at syempre ay may mga piano.
Lumapit ako sa isang upright piano na medyo kahawig noong nandon sa room 304. Hinaplos ko yung mga keys at naramdaman ko yung lamig ng ivory sa dulo ng mga daliri ko. Nung unay nanginginig pa ang kamay ko at naalala ko yung ruler ni tatay, naalala ko yung bawat palo sa tuwing sasablay ako. Pero bigla ko naramdaman ang malambot na haplos ni Mariana sa balikat ko. Yung haplos niya noong tinuruan niya ako ng unang nota. Pinindot ko ang isang key at hindi masakit sa tenga, masarap sa pakiramdam. Nagtuloy-tuloy ako at hindi ako pro at hindi ako marunong bumasa ng nota ng mabilisan pero sinunod ko lamang yung naramdaman ko. "Sir, interesado ba kayo?" Tanong ng sales clerk. "Magkano to?" Tanong ko kaagad. Hindi na ako nag-atubili at binili ko ang piano. Nilagay ko siya sa mismong pwesto kung saan ko nilagay ang sofa ko noong unang araw sa tapat ng bintana. Isang gabi habang umuulan sa labas ay naupo ako sa harapan ng bago kong piano. Pinatay ko ang ilaw, tanging liwanag lang mula sa poste sa labas ang nagsilbing ilaw ko. Gaya nung gabi sa room 304 ay sinimulan kong itipa ang mga daliri ko at sinubukan kong gayahin yung melody na tinugtog ni Mariana para sa akin. Yung himig na parang hinihili ang mundo. Habang tumutugtog ako ay parang amoy lavender na naman ang paligid. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang pero parang nararamdaman ko ang hangin na dumadaan sa likod ko. Parang may humahaplos sa buhok ko. "Salamat sa lahat, Mariana," sabi ko habang nakapikit. Nagbago na talaga ako, Papa Dudut, hindi na ako yung Arthur na laging nakakunot ang noo kapag may maingay na kapitbahay. Minsan binibisita ko pa rin si Mang Delio sa ibaba. Nagdadala ako ng kape para sa kanya at hindi namin pinag-uusapan si Mariana pero alam ko na alam niya na may nangyaring himala sa akin. Isang araw ay binigyan niya ako ng susi. "Arthur, heto ang susi sa 304. Sabi niya. "Maglilinis na kami doon bukas. Itatapon na yung mga lumang gamit, pati yung sirang piano. Baka gusto mo lang tignan sa huling pagkakataon." Pumasok ako sa 304, Papa Dudut. Maalikabok pa rin pero wala na yung takot ko. Lumapit ako sa lumang piano, hinaplos ko ang kahoy nito at napansin ko sa gilid ay may maliit na ukit. Sobrang luma na nito pero mababasa mo pa rin. C. Valdemar, 1926. Napangiti ako. Mahigit 100 taon na pala. Naging masaya rin si Mariana dito noong panahon niya. Kumuha ako ng isang peraso ng tela at pinunasan ko yung alikabok sa tapat ng piano. Iniwan ko doon ang rosas na ibinigay niya sa akin. Tuyot na ito ngayon pero para sa akin ay eto na ang pinakamagandang bulaklak sa mundo. "Paalam na, Mariana. Dala-dala ko na ang himig mo." Bulong ko. Paglabas ko ng silid ay hindi ko na naramdaman ng kalungkutan. Pagpasok ko sa sarili kong unit ay naupo ako sa tapat ng piano ko. Tinugtog ko ang isang masayang kanta. Ang bagong himig ng buhay ko. Lumipas ang 2 taon, bumalik ako dito sa probinsya, dito sa Mariveles, Bataan. May pinamana sa akin ng lola ko na bahay at nagpasya akong doon na ako titira. At simula noon, Papa Dudut, pagkatapos ng trabaho ko ay tumutugtog ako ng piano para gumaan ang pakiramdam ko. At sa bawat musikang nilalabas ng piano ay naaalala ko si Mariana. Minsan ang kailangan lang natin ay isang sampal mula sa katotohanan. O mula sa isang magandang binibini para magising tayo sa ganda ng buhay na matagal na nating itinatanggi. Papa Dudut, ito lamang ang may kwento ko sa inyo ngayon at sana'y nagustuhan nyo ito. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Arthur. Maraming salamat kay Arthur sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Nakakakilabot, no, na
Medyo nakakapanghinayang kung sana totoong living person si Mariana. Minsan ang inaakala po nating ayaw, yung ayaw natin ay bunga lamang pala ng isang masakit na karanasan. Yung mga trauma, no? Ayaw ni Arthur ng music dahil inuugnay niya ito sa pressure ng pananakit ng kanyang tatay. Ipinapakita ng kwento na kailangan nating harapin ang ating mga trauma para makita natin ang ganda ng mga bagay sa kasalukuyan. Gaya ng sabi ni Mariana, ang musika ay hindi lang basta tunog o technical na nota. Ito ay pagpapalaya. Ang sining ay isang paraan para magpahayag ng nararamdaman na hindi kayang sabihin ng mga salita. Samantala, may mga taong darating para baguhin tayo sa kwento natin ngayon. Si Mariana ay dumating sa buhay ni Arthur sa tamang pagkakataon, tamang panahon. Nung punong-puno siya ng inis at pagod sa mundo. May mga tao o nilalang na dadaan sa buhay natin hindi para manatili kundi para mag-iwan ng mahalagang aral o bagong pananaw bago sila maglaho. Panghuli, matuto tayong yakapin ang kagandahan ng imperfection. Noong tinuruan ni Mariana si Arthur, hindi mahalaga kung tama ang nota o kung magaling ba siya. Ang mahalaga ay maramdaman niya ang bawat kumpas. Sa buhay hindi kailangang maging perpekto ang lahat basta galing sa puso ang ginagawa mo. Magiging maganda ang kalalabasan nito. Sa madaling salita ay huwag niyo pong ikulong ang inyong buhay mula sa nakaraan. Sa isang mundong walang himig. Minsan ay kailangan mo lang makinig ng mabuti para mahanap mo ang sarili mong kanta. Sa modern term dapat hawak mo ang beat. Yan. Anong masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw na ito? Mag-post po kayo ng inyong mga komento at sabay-sabay po nating pag-usapan. Kayo ba merong paboritong tinutugtog? O meron ba kayong paboritong instrument na napapakinggan? Ano ba ang epekto nito sa inyo? Yan, comment down below. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories,
Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po